Good morning po. Ayan, salamat po kay Melvin at sa mga kapatid natin na nakasubaybay sa ating pong devotional. Dito po sa mga makalangit na dako. Ayan, February 18. So napakabilis ng panahon. Pananatili kay Kristo. Yan po ang higit nating kailangan sa mga oras na ito. Nadadapa man tayo, pero bumabangon din. Ayun yung pananatili sa ating pong Panginoon. Ano man ang pagsubok na ating nararanasan sa mga panahon na ito, ang tanging pag-asa natin ay si Jesus Christ. At kung hindi man natin makamtan yung ating mga hiniling sa Panginoon, tiyak naman yung pangako niya, yung pong kanyang ikalawang pagbalik. Di ba? So tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Aming Diyos na siyang may likha ng langit at ang lupa, ang inyong pong mga lingkod ay makasalanan. Kami nangangailangan ng inyong pong tulong, O Diyos. Tulungan niyo po kami babago ang aming puso't isipan at kayo po ang patuloy namin paglingkuran at sa inyo lagi kaming umasa at manampalataya, Panginoon. Amin pong dalangin, ito pong John 15 verse 4 na aming pag-aaral ngayong umaga. Inyo pong igawad sa amin ang lubos na karunungan na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito sa ating pong talata, 15:4 ng Juan, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ilahilin tulad ang mga mananampalataya sa isang sanga, na kung siya ay laging nakakabit sa puno, siya ay laging mamumulaklak. Yan, katulad tayo mga kapatid ng isang sanga na kailangan nating patuloy na nakakabit sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil kung tayo ay hiwalay sa ating tagapagligtas, ang ating pong buhay ay mawawalan ng kabuluhan. Yan. Kaya ito yung sinatawag na pananatili sa ating pong Panginoon. Hindi isang mababaw na pagsama kay Kristo ang kailangan, sabi dito. Sa halip ay ang pananatili sa Kanya. Tinawagan niya kayong manatili sa Kanya. So tayong lahat mga kapatid, hindi lang basta isang beses siya. May mga tao kasi na isang beses lang na okay na, nagpabautismo na, tama na yun. Pero hindi mga kapatid, ang kailangan ng ating Panginoon ay manatili sa ating pong tagapagligtas. Yan, hindi po yan once saved, always saved, kundi pananatili sa ating pong Panginoon. Hindi siya nag-alok sa inyo ng isang panandaliang pagpapala na nararanasan paminsan-minsan sa pamamagitan ng taimtim na paglapi sa Panginoon. At nawawala habang humaharap kayo sa karaniwang tungkulin ng buhay. So yung pagpapala ng ating Panginoon mga kapatid, ayaw niya nung pansamantala lang. Yung minsanan lang. Gusto ng ating Panginoon yung pagpapala niya, yung blessing niya for eternity. Yan. Kaya kapag meron tayong inihiling na pansamantala lang, para lang masatisfy ang ating po mga sarili, na hindi yan yung sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay for eternity mga kapatid, yung ibibigay niya sa ating blessings. Yan. Kaya ating pong dalangin sa Panginoon, ano man yung maranasan nating bagyo sa buhay, pagkakasakit, kawalan ng pera, kawalan ng mahal sa buhay, manatili lang tayo sa ating Panginoon dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Alam nyo, lagi nating ma-appreciate yung pangako ng Panginoon kapag umaharap tayo sa matinding mga pagsubok ng buhay. Yung para bagang walang kapag-asa, doon lalong tumitibay yung pangako ng Panginoon. Panginoon, hindi ko man makita ang inyong sagot ngayong sa aking buhay, hindi man ninyo dinidinig yung aking panalangin sa mga pansamantalang bagay na hinihiling ko, eh alam ko na ang inyong pangako ay tapat naman at talagang mangyayari ayon sa inyong kalooban. Di ba? Ang inyong pananatili kay Kristo ay nagpapagaan ang lahat ng inyong tungkulin sapagkat kanyang binubuhat ang lahat ng pasan. Naghanda siya na manatili ka sa kanya. Dito po mga kapatid, meron kang ang tahanan na itinayo natin dito sa lupa, dumaranas ng maraming mga kalamidad, di ba? Nandyan ang ulan, nandyan yung bagyo, nandyan yung sobrang tag-init, nandyan sobrang lakas ng hangin, pero ang bahay na nanatili pa rin ganun, anuman yung maranasan niya. So tayo po mga kapatid, bad things or good things happen na nangyayari sa ating buhay mga kapatid, manatili pa rin tayo sa ating pong Panginoon. Sa Kanya lang tayo mayroong
pag-asa. Yes po, kahit mawala yung ating buhay, katulad ng mga disciples, sila'y nanatili pa rin sa ating pong tagapagligtas kahit alam nila na mapapahamak na yung kanilang sariling mga buhay. Nangangahulugang ito na dapat may kamalayan ka na nang nananatiling Kristo, na patuloy kang kasama ni Kristo kung saan ang isipan ay pinasisigla at napapalakas. Yan. So pinasisigla at napapalakas ang ating isipan. Siyempre, 'di ba? Sa ating isipan, alam niyo uso ngayon yung stress. Na meron na balita na na-stress, no? Na-stress sa kanyang trabaho at natagpuan na yung kanyang utak ay dumudugo. Ayan, nakumatos siya dahil sa stress. Kaya napakahalaga nito mga kapatid na ang ating pong isipan ay pasiglahin at palakasin ng ating pong Panginoon. Ito'y sa pamamagitan po ng ating pong pananampalataya sa pangako ng ating Panginoon na sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Yung kagalingan natin sa ating karamdaman, papagalingin niya ng Panginoon, kaya lang pagka ito'y malala na at ito'y uncurable, ito'y ang ating panalangin na lang ay pansamantala at yun ay hindi gusto ng Panginoong Diyos. Ang gusto ng Panginoon ay walang hanggan, na tayo pagagalingin ng walang hanggan. Yun nga lang sa pagdating ni Jesus Christ. Kailangan lang tayong mag-wait at kailangan ng tinulat, ilang kilong pananampalataya ang kailangan. Tonelada ang kailangan na pananampalataya. Ang paghihintay sa pagdating na ikalawa ng ating Panginoong Diyos. Kasi sa sanlibutan nito talagang tayo ay infested ng kasalanan. Nariyaan ang lahat ng mga kabiguan sa buhay, pero may pangako ang Panginoon. O magtiis lang tayo at ang Panginoon ay nariyan at handang tumupad sa kanyang pangako. At sabi dito, ito po ay nagpapasigla at nagpapalakas ng isipan. Maalis yung pagka-stress natin, tayo ay mabubuhay ng masaya, kapiling ang ating Panginoon. Ano man yung daladala natin, pasan natin sa buhay na ito. Huwag tumayo na hiwalay kay Kristo. Kagaya ng maraming nagpapakilalang Kristiyano sa kasalukuyan. Ang kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang isang posibleng bagay na gawin at ang paanyaya ay hindi ibibigay kung hindi mo ito gagawin. Si Jesus na ating tagapagligtas ay patuloy na nagpapalapit sa inyo sa pamamagitan ng banal na espiritu na gumagawa sa inyong isipan na upang kayo'y manatili kay Kristo. Ang mga nagpapalang ipinagkakaloob niya ay kaugnay lahat sa inyong pansariling kilos. Dito po mga kapatid, paano tayo ini-invite ng ating Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya at manatili sa ating tagapagligtas? Sa pamamagitan po ng paggawa ng banal na espiritu sa ating pong mga buhay. Ginamit po ng ating devotional itong mga talata 6:37 at 5:40 ng John. Sabi dito, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Malimit na nauulit ito sa ating pong devotional sa mga makalangit na dako. Nabasa natin ito na ang Panginoon idinidiin dito na ang Diyos hindi tayo itataboy kapag lumalapit tayo sa Kanya. Subalit ayaw ninyong lumapit. Ayan. Sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Yan ang malungkot lang. Marami ang mga tao na ayaw lumapit sa ating Panginoon. Hindi naman tayo itataboy ng ating pong tagapagligtas. Di ba? Pag lumapit tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya, manatili tayo sa ating pong tagapagligtas, whatever it takes, mga kapatid. Kapag ka nga tayo ay nasa bingitan ng kamatayan, mas lalo pa tayong kumapit sa ating Panginoong Diyos. Katulad ng mga disciples na alam nilang sila'y bibitayin, lalo pa silang kumapit sa ating Panginoong Diyos. Na ang kanilang tinitignan yung pangako ng Panginoon. Kasi nga naman kung sila'y mabubuhay pa sa panahon ng persecution, lalo lang silang maghihirap. Pansamantala lang yung hihingin nilang buhay. Tapos maghihirap pa sila. Kaya ang kanilang dalangin na sa Panginoon, Panginoon, kami nananampalataya sa inyong pangako. No, na kayo'y muling babalik para sa amin. Yun ang kanilang panalangin sa Panginoong Diyos. Kasi dead end na sila. Yung persecution talagang matindi yung sa panahon ng Roman Empire. Yung papasok yung Dark Ages, mga kapatid na tinatawag. Talagang ganun yung kanilang panalangin. Kasi inisip nila yung papatay sa kanila, mamamatay din naman dahil pansamantala lang ang buhay, di ba? Ang pinaka the best yung nanatili sa ating pong tagapagligtas. Sa sanlibutan na ito wala namang kapag-asa, di ba? Ikaw ba, ako ba ay lubos na nakakaunawa ng mapagbiyayang panawagan?
kayo lumapit sa akin, manatili kayo sa akin, hindi manatiling kasama ko. Unawain ninyo ang aking panawagan. Sabi ng ating pong Panginoong Diyos, na yung panawagan ng ating Panginoon, manatili sa ating Panginoong Diyos, manatili sa kanyang biyaya. Pag sinabing manatili, mga kapatid, nariyan na tayo ay nananalangin, bagamat ang ating panalangin ay hindi dinirinig ng Panginoon kung minsan. Di ba? May mga panalangin tayo talagang, Panginoon, ito yung dalangin namin, pero hanggang ngayon wala pa rin kasagutan. Well, ang panalangin, mga kapatid, ay hindi para i-change ang isip ng Diyos, kundi para ma-change yung mind natin na patuloy na manghawak sa kanyang kalooban. So ayan po yun, mga kapatid. Pag sinabing nanatili, hindi man tayo sagutin ng Panginoon, nasa Panginoon pa rin tayo. May problema man tayo o wala, sa Panginoon pa rin tayo. Dahil walang ibang pag-asa sa ibabaw ng lupa kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ang naglikha sa atin, ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya sabi dito, lumapit kayo sa akin para manatili sa akin. So, ibig sabihin, hindi ka makakapanatili sa Panginoon kung hindi ka lalapit sa Panginoong Diyos. Di ba? Malaya na yang ipagkaloob ang lahat ng pagpapala kaugnay sa kanyang sarili, sa lahat ng lumalapit sa kanya para sa buhay. Mayroon siyang higit na mabuti para sa inyo kaysa panandaliang pagpapala na nararamdaman ninyo kapag taimtim kayong lumalapit sa Kanya sa panalangin. So ito po, mga kapatid, ano? Higit ito sa gusto ng Panginoon. Higit ito sa gusto natin na panandaliang kasiyahan o panandaliang pagpapala. Higit ito, mga kapatid. Dahil ang gusto ng ating Panginoon taimtim na lumapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Tayo ay manatili sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon. Pang walang hanggang blessings. Pang walang hanggang buhay ang gusto ng Panginoon. Pero karamihan sa atin, ang gusto natin ay pansamantala lamang na buhay. Di ba? Eh, kung hindi man yan ipagkaloob ng Panginoon, tiyak na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon yung buhay na walang hanggan. Ayan. O, kaya huwag tayong magdadamdam sa Panginoon. Para bakit ganun, Panginoon? Gusto ko pa siyang mabuhay. Gusto ko pang mabuhay. Pero parang hanggang dito na lang ako. Kapatid, iyang hinihingi nating buhay, pansamantala lang. Yung nais ng Panginoon, pang walang hanggan. Kaya huwag tayong magdamdam kung hanggang doon na lang yung buhay nung ipinapanalangin natin. O, kung hanggang doon na lang. Dahil hindi naman yun ang kalooban ng Diyos yung pansamantalang buhay, kundi buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Kaya ang gusto niya, panawagan niya sa bawat isa sa atin, manatili sa Kanya. Ito'y parang patak lang sa timba na magkakaroon ng pakikipag-usap kay Kristo. Mayroon kayong pagkakataon sa Kanyang nananatiling pakikisama kapalit ng panandaliang pagkakataon na hindi nagtatagal habang humaharap kayo sa mga tungkulin ng buhay. Oo nga, no? Yung pong buhay na, yung panalangin po natin, panandalian lang eh. Yung buhay natin sa sanlibutan na ito, panandalian lang. Para tayong bula na pwedeng mawala anytime. Pero yung panandaliang buhay natin, kapag ka ipinanatili natin ito sa ating Panginoong Diyos, tutubo pa tayo, buhay na walang hanggan. Kasama pa natin ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Diyos. So walang lugi sa ating Panginoong Diyos. Ang matalinong negosyante, mga kapatid, ano? Yung meron kang profit. Yan. Yung profit na mapapakinabangan mo forever. Di ba? At ito na nga yung buhay na walang hanggan sa Panginoon. Kasi nga, kung mag-iimbak ka lang ng kayamanan sa sanlibutan, kaya nga yung isang yung bilyonaryo nung namatay siya, meron siyang bilyon sa kanyang bangko. Ang problema, hindi naman niya napakinabangan yung pinagpaguran niya dahil namatay naman na siya. So ang pinaka the best na profit ay yung mapapakinabangan mo forever yung pinaghirapan mo. Yan. At ito nga, mga kapatid, hindi mo na paghihirapan yung buhay na walang hanggan. Mananatili lang tayo sa ating Panginoon at ito'y matatamasa natin for eternity, mga kapatid, sa piling ng Panginoon. Maikling gugugol lang natin, maikling panahon lang ang igugugol natin, pero kapalit nun, for eternity, kasama ang Panginoon, mananatili lang tayong nanampalataya sa Kanya. Ayaw mo pa? Di ba? Ayaw pa ng mga tao, ay bay, talagang matindi, no? Ayaw pa ng karamihan sa mga tao na nakakapakinig nito, nasa sa kanilang choice na yun. Basta tayo, mga kapatid, sikapin nating manatili sa ating Panginoong Diyos. Hahayaan ba ninyo na ang mga pagkabalisa, kalituhan at alalahanin ay maglayo sa inyo kay Kristo?
aba hindi natin hahayaan na yung kalituhan, kabalisahan, alalahanin, magpapalayo sa atin sa Panginoon. Tayo ba hindi gaanong nakadepende sa Diyos kapag nasa ating trabaho, sa bukid, sa pamilihan? Ang Panginoong Hesukristo ay mananatiling kasama ninyo at kayo'y sa Kanya sa lahat ng lugar. So kahit saang lugar, mga kapatid, kasama natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nananatili sa atin. O, ibig sabihin, huwag nating hayaan yung kabalisahan, yung problema sa buhay, yung kalilituhan, mga alalahanin sa buhay na makapagpalayo sa atin sa Panginoong Diyos. No, huwag nating hayaan, huwag tayong pumayag na sa simpleng problema lang, mawala tayo sa pananampalataya. Huwag tayong pumayag, mga kapatid. Sayang yung buhay natin. Tayo ay pinaghirapan ng Panginoon na gawin, iligtas, mga kapatid. Siyempre, ang tao hinulma niya, di ba? Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, tayo lang yung ginamitan ng kamay ng ating Panginoong Diyos na talagang hinulma, mga kapatid, ng kanyang mga kamay. Yung mga nilikha niya, sabi niya lang magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan, nagkaroon ng ganun, di ba? Lumitaw yung unggoy, lumitaw yung mga aso, lumitaw yung mga ibon, yung mga pulo. Hindi niya ginamitan ng kamayan. Mga bituin, hindi. Basta sinabi niya magkaroon ng bituin, nagkaroon ng bituin. Tayo ay pinaghirapan ng Panginoon na iligtas, mga kapatid. Nagkatawang tao siya na namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa bawat isa sa atin. Huwag nating sayangin yung ating buhay na mapalayo tayo sa Panginoon sa simpleng bagay lang na mga alalahanin sa buhay. Yung mga alalahanin natin, pansamantala lang yan, mga kapatid. Pero yung buhay na walang hanggan, yung pananatili sa Panginoon, yan ay forever. Kaya kung ako, kung magugugol tayo ng panahon sa buhay na ito, dun tayo sa forever. Dun tayo sa pangwalang hanggan. Dahil yung pangwalang hanggan, yun yung sa Panginoon. Yan. Kaya sabi dito ni Jesus Christ, from the mouth of our Lord Jesus Christ, sabi dito sa 15:4 ng John, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ayan, mga kapatid, manatili sa ating Panginoong Diyos. Yan po yung word ngayon pong araw na ito, no? Manatili sa ating Panginoon sapagkat sa Panginoon ay may pagpapalang walang hanggan. Ayan, walang hanggan. Hindi lamang basta may impo, magagamit pa natin forever. Yeah. Wag natin masyadong alalahanin ang sanlibutan na pansamantala, di ba? Ang mas alalahanin natin yung manatili tayo sa Panginoon forever. Yan. At yung kanyang biyaya, yung kanyang pangako ay tunay at tapat, mga kapatid. At wala nang iba tayong dapat na pagsaligan ng ating buhay, kundi ang ating Panginoong Diyos. Anuman ang ating kinaharap, anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay na ito. So salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid. Tayo ngayon ay patuloy na manalangin, isama natin sa panalangin na ang Panginoon pagalingin ang may mga karamdaman, na sila'y patuloy na maglingkod sa Panginoon, na kung sila'y mapagaling, at gayon din, mga kapatid, isama natin sa dalangin ang ating sarili, na kung hindi man dinggin yung ating dalangin sa mga pansamantalang bagay na hinihingi natin sa Panginoon, ay tulungan naman tayo ng Panginoon na manampalataya sa Kanya, na manatili sa Kanya, sapagkat sa Kanya ay mayroong walang hanggang pangako na kanyang tutuparin sa ikalawa niyang pagbalik. So yun po ang ating pinaka dapat na isipan. Ipanatag natin ang ating isipan, mga kapatid, no? Na sa huli ang Panginoon ang panalo, kasama tayo kapag nanatili tayo sa Kanya. So salamat po sa inyong mga kapatid. Papakinggan po natin ang awit papuri sa ating Panginoon, at pagkatapos po nun ay prayer ni Brother Melvin Vilasano. Pakinggan na po natin itong awit para po sa ating pong tagapagligtas. God bless po sa inyo pong lahat. Saan man naroon, sulit
Amen mga kapatid, isang umaapaw na pag-asa na po ngayong umaga na ito. Ayan, mananatili kailan pa man ano. At salamat Pastor, talaga namang punong-puno ng pag-asa ang mensahe sa umaga na ito. Tunay naman na marami tayong panalangin na tila bagay parang hinihintay natin ang kasagutan. Huwag po tayo mag-alala mga kapatid, ano? Ang Diyos ay kailanman hindi nabibigo sa kanyang mga pangako. Kaya, yan ang ating panghawakan, ano po. Kaya kung ating iisipin ang pananatili sa ating Panginoon, walang talo mga kapatid, walang talo. Pagka tayo wala sa Panginoon, doon tayo matatalo, ano po. Doon tayo matatalo. Ang buhay ay tunay na mabilis lang. Kaya bawat isang araw ay mahalaga. Tayo ay manatili connected kay Jesus, ano po. Connected kay Jesus ang sikreto para tayo hindi mawala sa ating pananampalataya. Sapagkat anuman ang suliranin na dumating, sabi nga sa awit, diba? At tunay na tayo ay kanyang kasama sa pang-araw-araw. Hindi tayo matatalo kapag tayo nanatili sa Panginoon. Yan ang kasiguraduhan. Kaya sabi nga sa lesson kahapon, kung tayo ay naniniwala sa Panginoon na siya ang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo, ano pang dahilan para tayo hindi manatili sa kanya, no? Dapat talagang manatili sa kanya, dahil kung ayaw nating matalo, talagang sa winning side tayo papanig. Kaya salamat po Pastor, salamat sa napakagandang awit din, manatili. At gusto nating batiin ang may birthday kahapon, Sister Percy Asis Estigo, Kahapon pa pala to, sa atin natin na awitan kahapon. Anyway, papanalangin natin ang kanyang pasalamat ngayong araw na ito at dumagdag ang kanyang edad. Ayan. At pakigreet po si Kuya Jeric Tuason at Ate Daisy Tuason. Hello po, good morning po sa inyo Kuya Jeric at Ate Daisy Tuason, at gayon din naman kay Sister Elizabeth Bautista. Good morning din po sa inyo, ano po. Kung saan man kayo lugar naroon ngayon, ay magandang umaga sa inyo lahat. Ang pagpapala at biyaya ng Panginoon ay sumaating lahat, ano po. At si Kuya Moises Calas, papasalamat siya. Salamat po sa mga kapatiran ng Gimba sa mainit na yung pagtanggap sa kanila kahapon. Diyan kasama din na Brother Esmin Suba, ano po. Kahapon na dyan sila sa Gimba. Talagang pag sa Gimba, mainit na mainit talagang pagtanggap dyan, ano. Once na ako nakapunta dyan, kasama namin si Pastor Nelvin Alabanza nung hinatid namin siya dyan, ano. Hinatid namin nung unang araw. So ayan, at sino pa dito sa baba, at wala na, tayo yung sasama-samang manalangin mga kapatid. Huwag kayong mag-alala, alam ko marami sa atin yung mga may dalangin sa Panginoon na naghihintay na sagot. Ang sagot ay dumating na, ano po. Kaya tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Walang mawawala kung tayo ay magtiwala sa Kanya. At patuloy nating paniwalaan at panghawakan ang Kanyang mga pangako. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakila at mapagpala naming Amang Banal na nasa langit. Maraming salamat po sa panibagong buhay, panibagong umaga, panibagong pag-asa at blessing sa umaga na ito. Salamat sa inyong mga lessons, paalala sa amin na kami ay patuloy na manatili sa aming Panginoong Hesus at tagapagligtas, sapagkat sa Kanya ang winning side sa dakilang tunggalian na ito. Nasa Kanya, nasa aming Panginoong Hesus ang winning side sa mga pagsubok na ito na dumating sa aming buhay. At dalangin namin na sa aming pananatili dito sa lupa habang naghihintay, naghahanda sa inyong pangalawang pagdating, kami palatagin sa aming pananampalataya at bigyan kami ng mga armor, mga kasangkapan na makatutulong sa amin pang kami hindi matukso ng kaaway sa mga ginagamit namin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay, na kami ay makapag-isip ng negative. Salamat at patuloy niyo kami binibigyan ng lesson sa bawat umaga na nagpaparemind sa amin na kung kanino dapat kami papanig. Bigyan niyo nawa kami ng sapat na karunungan na makapili palagi ng tama at mali, na huwag kaming madala ng mga pagsubok sa buhay at kami maging matatag.
sa pang-araw-araw naming pamumuhay habang kami naghahanda at naghihintay sa inyong ikalawang pagbalik. Patuloy naming pinapasalamatan ang nakaraang birthday ni Sister Percy kahapon, at salamat sa pinagkaloob niyo sa kanyang panibagong pagkakataon na mabuhay muli ng mga susunod pa mga taon. Naway marami pa mga taon ang ipagkaloob niyo sa kanya, at siya ay patuloy na bigyan ng maliwanag na buhay na kayo ang nakikita sa kanyang buhay, at makasama niya kanyang mga mahal sa buhay na nagtitiwala at nagtatapat po sa inyo. Patatagayin po siya sa kanyang mga pananampalataya. Ano man ang pagsubok na dumating sa kanyang buhay, ito ay maging paraan upang siya mas lalong tumatag. Kaya din pagkaloob sa kanila ang kalusugan sa kanyang buong pamilya, ang kanyang kalakasan sa bawat araw, at higit sa lahat ang kanyang buong pamilya, ang kanilang mga pangailangan na ipagkaloob po sa kanila upang sila ay hindi magkulang sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. At higit sa lahat, ang kanilang hanap buhay, pinagkakakitaan ay inyo rin pong samahan, gabayan, at sila ay maging pagpapala rin naman sa iba. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Salamat po sa buong maghapon na ito, at nawa kami sa aming maghapon na ito, samahan po kami sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa upang kami maging karapat dapat po sa inyo. Ingatan kami sa aming mga gawain, malayo sa anumang kapahamakan. Ganyan din ang mga nagtatravel, amin po dinadalangin na sila ay ingatan sa daan at samahan sa kanilang pagtatravel hanggang makarating na ligtas. Ganyan din amin dinadalangin ang mga gawain sa bawat iglesia, sa aming bawat distrito, sa aming area, na ito ay maging matagumpay, at ang mga ipinwesto nyo po ng mga opisyalis ng distrito at simbahan ay patuloy nyo pong bigyan ng sapat na pangailangan, lakas ng katawan, oras, at higit sa lahat karunungan na nagmumula sa inyo upang kami makagawa sa aming mga tungkulin. At higit sa lahat, amin dinadalangin ng paparating na couple seminar, family couple seminar sa linggo, February 25. Nawa ang mga kapatiran ng aming bawat simbahan ay makasali. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng mga sasakyan na pupuntahan doon, at higit sa lahat ng budget para makapunta kami doon. Bigyan niyo po kami ng sapat na aming pangailangan kami maka-attend, at isa itong napakahalagang seminar para sa aming mga couples. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang iba pang may mga prayer request, ang mga bawat pamilya, ang mga aming mga kasama rito, at din kalusugan sa bawat isa. Kasama namin si Ana Rosbel Tolentino Hermino. Good health pa rin ang patuloy namin dalangin. Salamat sa bawat araw na karagdagan, pag-asa at buhay at lakas ipagkaloob sa kanyang kagalingan, sa kanyang karamdaman pang pisikal, at higit sa lahat kasama na ang kanyang karamdaman pang espiritual, na may patuloy na pagtitiwala ang aming maitaas papuri sa inyo sa bawat sandali ng aming buhay. Amin din sinasama ang good health para sa mga anak ni Medrin Peligro Cutaw na si Hara Incory. Ganyan din ang family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak at kanyang mga apo. Ganyan din ang kalusugan sa family ni Sister Rose Cruz Encarnado, Sister Dang de la Cruz, at sa lahat ng mga naririto ngayon sa aming devotional. Kasama din namin mga Bible students kina Ate Flor, ang family nila Tata Cesar at Heidi De Leon, at gayon din sa mga Tabakaw na mga Bible students sa San Antonio, at iba pang mga Bible students dito sa Gapan, General Tino, at sa iba pang lugar. Kasama din namin patuloy ang San Leonardo Church. Alam namin na isang matinding hamon para sa San Leonardo Church ang patuloy na matatag na simbahan, na may patuloy na bigyan sila ng sapat na kanilang mga pangailangan. Tulungan din ng mga naunguna dito, sina Ate Rebe, sina Ate Bebe, sina Brother Sunny, na layman dito, ay patuloy niyo pong pagkalooban ng malusog na pangatawan at biyaya at pagpapala na nagmumula sa inyo, at makasama nila sa kanilang pagdadalaw, sa kanilang pagbibisita, sa kanilang pangaral, ang mga taong inyong mga anak na nagtitiwala patuloy sa inyo, at ang kanilang simbahan ay patuloy na lumago at patuloy na maging matatag at maging isang ganap na
malakas na simbahan na nagpupuri at nananampalataya po sa inyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng kalakasan at recovery Kuya Delphin Cao, Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, si Sister Dora Magana, at kasama na rin si Sister Nena Salazar sa kanilang karamdaman. Ayayin niyo po silang hipuin na mapagpagaling na kamay. Ganyan din ang anak ni Brother Resty Lorete na si Baby Josiah. At ganyan din si Sister Janet Salvado, Sister Adele, si Tatay Carlito, si Nanay Pina, Tatay Rudy Rico Hermoso, Michael Torella, si Daniel, at si Tatay at Nanay ni Pastor. Patuloy na kalakasan at kagalingan ang dalangin namin sa kanila. Si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, mga kapatiran na mga sumusunod ay patuloy namin sinasama sa inyo. Ang pamangkin ni Sister Marit Tess Dumali Loreto, si Brother Armand Reyes, Reynaldo Eustebio, si Ding Bautista, si Pining Eugenio, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, at kayo din si Brother Reynaldo na mataas po ang kanyang sugar at nawa po yung kanyang mga paa ay hindi na kailangang putulin. Dalangin namin na pababain ng kanyang sugar at siya ay hindi mawala ang kanyang mga paa, pagkat ito isang mga pangailangan na aming mga katawan na para isang maging buo ang aming katawan. Ngunit alam namin na ang the best po ay yung pagkakalob sa amin, kaya ito'y aming tatanggapin kung ano man ang mas pinakamabuti para kay Brother Reynaldo Eusebio, gayon din sa kanyang buong pamilya. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin Sister Percy, bagaman siya ay nasa banig pa rin ng karamdaman. Siya ay nagpapasalamat sa inyo sa panibagong isang taon na binigay niya sa kanyang buhay. Patuloy namin sinasama sa panalangin Sister Risa Enrique, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Montigamboa, Marilita si Dayan, Sister Pichi na patuloy po nagtitiwala sa inyo, Renato Santos, Romnick, Olivia at Veronica Francisco. Patuloy namin sinasama si Sister Rebecca Francisco, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy nagtitiwala sa inyo, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Tuque at Erlinda Tuque. Ang mga kapatiran po na ito ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Ang ilan ay nagpapagaling, recovery. Karamihan ay nasa banig pa rin ng karamdaman ng malubhaang kalagayan. At kami lahat ay nagtitiwala po sa inyo na ang inyong pangako ay walang hanggan at hindi napapako. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.